Ka-express, confirmed, si LeBron James sa edad na 41 ay muling nagpakita sa isang playoff performance na hindi basta numbers lang, kundi isang malinaw na statement ng control, leadership at basketball IQ. Sa Game 1 ng 2026 NBA Playoff sa Western Conference First Round na ginanap sa Crypto.com Arena nitong April 19, tinulungan niya ang Los Angeles Lakers na talunin ang Houston Rockets 107-98 para agad makuha ang 1-0 series lead. Sa papel, 19 points, 8 rebounds, and 13 assists lang ang kanyang stat line. Pero sa tunay na takbo ng laro, siya ang sentro ng lahat ng galaw ng Lakers offense, ang utak na nagdidikta ng tempo at ang presensya na nagko-control sa bawat possession mula sa simula hanggang sa dulo. Hindi ito ang klasikong LeBron na 40-point explosion na nakita noong prime years niya. Pero mas malalim ang naging epekto nito sa kanilang laro. Ang 13 assists niya ang pinaka-nagpapatunay kung gaano siya kaimportante bilang floor general ng Lakers. Sa bawat posisyon, siya ay nagbabasa ng depensa ng Rockets, siya ang nagde-decide kung kailan na-atake o mag-re-reset, at siya ang nag-orchestrate ng spacing para sa mga shooters. Sa ganitong edad, ang kanyang laro ay hindi na nakasandal sa athletic dominance, kundi sa timing, decision-making at sa elite understanding ng basketball system. Sa Game 1, kitang-kita na ang Lakers offense ay umiikot sa kanya na parang central processor at lahat ng bagay ay dumadaan sa kanyang kamay bago magdesisyon ang team. Ang isa sa mga pinakamalaking story ng laro ay ang biglaang pag-angat ni Luke Kennard bilang X-Factors ng Lakers. Nagpakawala siya ng 27 points, isang career playoff high, at ipinakita ang elite shooting performance na 9 out of 13 sa field goal at perpektong 5 out of 5 mula sa 3-point range. Sa isang playoff game na mataas ang pressure, ang ganitong klaseng efficiency ay bihira at malaking bahagi nito ay dahil sa sistema na ginagawa ni LeBron. Kapag na-double team si LeBron, agad niyang nahanap si Kennard. Kapag bumabagsak naman ang depensa ng Rockets sa paint, mabilis ang ball swing papunta sa mga shooters. Ang resulta ay isang system kung saan si Kennard ang naging finishing weapon, pero si LeBron ang nagbukas ng lahat ng opportunity. At hindi rin naging madali ang panalo ng Lakers dahil short-handed ang kanilang lineup. Wala sa laro sina Luka Doncic at Austin Reeves, dalawang pangunahing creators at scorers ng team. Sa normal na situation, malaking problema ito para sa isang playoff contender. Pero sa Game 1, nag-adjust ang Lakers sa pamamagitan ng mas structured at disciplined na offense. Sa halip na umasa sa individual scoring burst mula sa maraming players, naging mas malinaw ang hierarchy ng decision-making. Sa LeBron ang primary initiator at si Kennard ang perimeter threat. Sa ganitong setup, lumabas ang identity ng Lakers bilang isang veteran-led team na kayang mag-adapt kahit kulang ang rotation. Sa kabilang banda, ang Houston Rockets ay pumasok sa Game 1 na may sariling disadvantage. Wala sa kanila si Kevin Durant dahil sa knee injury, at ito ay malaking dagok sa kanilang offensive structure. Si Durant sana ang magiging pangunahing shot creator nila sa late game situations, pero wala siya. Kaya mas naging predictable ang kanilang offense sa crucial moments. Kahit na young, athletic at physically aggressive ang Rockets, nagkulang sila sa composure at experience pagdating sa endgame execution. Nakipagsabayan sila sa unang bahagi ng laro, pero nang pumasok ang closing minutes, doon lumabas ang difference ng veteran IQ ng Lakers kumpara sa youthful mistakes ng Houston. Ang game flow mismo ay hindi naging madiling lakad para sa Lakers. Hindi ito blowout, kundi isang physical at tactical na laban kung saan bawat possession ay mahalaga. Sa unang 3 quarters, dikit ang laban, may momentum swings at may mga pagkakataon na lumamang ang Rockets dahil sa energy at transition plays. Pero sa 4th quarter, doon na nagsimulang lumabas ang control ng Lakers. Si LeBron ang nagdikta ng tempo, pinabagal ang laro kapag kailangan at pinabilis ang execution kapag may mismatch. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kanyang experience sa playoffs ang naging pinakamalaking difference maker. Ang pinaka-critical na bahagi ng laro
ay ang late game execution. Sa huling stretch, ang Lakers ay hindi nagpanik kahit dikit ang score. Sa halip, gumana ang system nila na nakasentro kay LeBron. Siya ang nag-set ng plays, nag-create ng mismatches at nagbigay ng tamang passes sa tamang shooters. Ang Rockets, sa kabila ng effort, ay nagkaroon ng rush possessions at ilang turnovers na naging costly sa final minutes. Sa playoffs, ang ganitong maliliit na errors ay agad napaparusahan at dito lumabas ang maturity ng Lakers kumpara sa youth-heavy Rockets roster. Sa mas malaking perspective, ang Game 1 na ito ay hindi lang tungkol sa isang panalo sa standings. Ito ay tungkol sa narrative ng LeBron James sa edad na 41. Habang karamihan ng mga players sa ganitong stage ng kanilang career ay bumababa na ang production o nagiging role players na lang, sa LeBron ay patuloy na naging center ng isang playoff contending team. Hindi na siya kailangang mag-score ng 40 para maging dominant dahil ang kanyang impact ay nasa control ng laro, sa pag-manage ng teammates, at sa pagtiyak na ang bawat possession ay may purpose. Ito ang klase ng dominance na hindi laging nakikita sa stat sheets pero ramdam sa buong takbo ng laro. Sa series outlook, nasa 1-0 led na ang Lakers at hawak nila ang momentum, lalo na at home court pa rin ang susunod na games. Ang Rockets ay kailangang mag-adjust ng mabilis, lalo na kung hindi pa agad makakabalik si Durant. Para sa Lakers, ang challenge ay consistency at health, pero kung magpapatuloy ang ganitong level ng leadership mula kay LeBron at shooting support mula sa mga role players, nananatili silang seryosong contender sa West. Sa dulo, ang Game 1 ay malinaw na mensahe. Kahit sa edad na 41, si LeBron ay hindi lang nakikipaglaro ng NBA playoffs, siya pa rin ang isa sa mga pangunahing pwersa na kayang magdikta ng resulta ng isang serye. At ang mas malalim na basa sa Game 1 na ito ay hindi lang nakasentro sa panalo ng Lakers, kundi sa kung paano nila binago ang kanilang identity sa gitna ng injuries at missing stars. Sa normal na playoff structure, ang isang team na kulang sa dalawang pangunahing ball handlers, gaya ni Luka Doncic at Austin Reeves, ay kadalasang bumabagsak sa offensive stability. Pero sa Lakers, nakita natin ang ibang klase ng adjustment, isang sistema na hindi nakadepende sa dami ng shooters, kundi sa isang central decision maker na si LeBron James. Sa edad na 41, ang kanyang value ay lumipat na mula scorer papuntang full-time floor general, at ito ang nagbigay ng structure sa buong laro. Ang breakout ni Luke Kennard ay hindi rin isolated performance. Ito ay produkto ng spacing at timing na ginawa ni LeBron James. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.